One, two, three. Ano po at ilan po sa mga maaaring abangan at aasahan na tuwing bibisita po kayo dito. Mga kaibigan po natin sa media, dito po kayo didiretso para sa ating mga press conference. Tuwing Huwebes, meron po tayong press briefing mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Uupuan po ito ng ating mga DSWD officials para talakayin ang iba't ibang paksa, kaugnay ng iba't ibang mga programa at serbisyo ng DSWD. Now to formally welcome everyone, let us all call on DSWD Strategic Communications Assistant Secretary Romel Lopez. Thank you, Director Sec. Good afternoon. Asik Erin, good afternoon. Sas Raymond, good afternoon. Sa ating mga director natin sa Strategic Communication. Well, before, pagka-assume pa lang ng office ni Secretary Rex, inisip niya kung saan natin pwedeng i-house o makasama yung mga kasamahan natin sa media. Isa nga sa naisip ni Secretary Rex to come up with the press office kung saan dito nga meron tayong pwedeng puntahan, pwede natin pag-usapan yung mga programa ng DSWD. Because in this age of disinformation and misinformation, the important talaga yung pakikipagtulungan natin with the media. Kasi yun ang kalaban namin, parang mas mabilis pa minsan yung misinformation at disinformation. And with the help of our media friends, kahit papano nami-mitigate natin yung effect noon at nalalabanan natin yung mga misinformation na nakaka-apekto doon sa ating mga beneficiaries. That's why, sa lahat po ng ating mga media friends, sa panguna po ng ating kalihim Secretary Rex Gatchalian at ng isa pa po nating spokesperson, si Asik Erin, and then si Sas Raymond Burgos, we would like to welcome you at salamat po for coming here at sana po pagtulong-tulungan natin na ipaabot pa sa publiko yung mga programa at mga serbisyo ng DSWD na nakalaan po sa kanila mula po sa national government. Thank you po and good afternoon. Maraming salamat, Asek Romel. Now to introduce the leader of the Department of Social Welfare and Development, may we call on Assistant Secretary Irene Budlao. So let's start. Again, welcome to the refurbished media center of the press center of the department. Ang layunin nga natin dito is we want to make sure that we are communicating properly yung mga programa ng ating departamento, pati na rin magkaroon tayo ng forum or venue kung saan pwede naman nyo kami tanungin doon sa mga pressing matters na gusto nyong talakayin o linawin. So welcome to our humble new press center. Not so new, but pwede na rin. Alright, so I guess may media briefing tayo and I open the floor now for questions. Yes. Siguro si pinakabata si Sir Vic Sumintak, 25, then Alan Gatos, then si Ma'am Angie.
Secretary, anytime nakahanda na yung mga OFWs natin na i-repatriate from Israel, anong assistance ang aasahan nila from DSWD? Actually, nagsimula na. Today, 18, I believe, are due to arrive. Another 14 tomorrow, tapos tuloy-tuloy na yun. Last week, tinulong kami ng Pangulo ang mga ahensya na naatasan na tumulong sa mga uuwi nating Filipino citizens mula sa Israel. As we speak right now, nandun si Undersecretary Pinky Romualdez, pati yung si ASEC Ada Colico namin, because they're leading the assistance, yung assistance to individuals in crisis situation. That's a range of 15 to 20,000 depending on the situation ng individual, yung family component niya. As well as we're going to give them livelihood grants. Gagamitin natin ulit yung Sustainable Livelihood Program natin para naman for another 15,000 na livelihood grants. Siyempre, ito lang yun sa side ng DSWD, pero sabi nga ng Pangulo, whole of government approach. So, yung DFW, yung iba't iba pang ahensya like DTI, ay naatasan rin na to come up with their own packages. So, pag pinagsama-sama yun, substantial na rin. Alan? So right now, Secretary, doon po sa mga papauwi natin ng mga kababaeng OFW galing ng Israel, naka-ready na po yung mga programs at saka assistance na may tulong. Nag-start na. Nag-start na. In fact, they're getting their assistance, financial assistance, mga 20,000 yan. Sabi ko nga, na as we speak, pagdating doon na rin pinoprocess para meron na tayong pauna. And then pag uwi nila sa region, kung saan sila, then we'll start orienting them about the Sustainable Livelihood Program para another 15,000. Second question po lang. Nagkaroon kayo ng interagency meeting regarding sa Socorro Bayanihan Services Inc. Secretary. Pwede niyo po ba kaming bigyan, i-update kung ano po nangyayari and mukhang napakatindi po ng mga revelasyon na nangyari dun sa interagency meeting na. Okay, so nagkaroon na kami ng na interagency meeting. Una, kasama namin sa pagpupulong nangyari sa Department of Justice, yung mga kasamahan nyo na nag-cover ng DOJ beat, nandun sila. Si Secretary Remulla at si Secretary Lanzaga, then yung representatives ng iba't iba pang ahensya, like DILG. So doon sa pagpupulong na yon, yung last one na nangyari last week, napagkasundoan namin na i-divide namin yung trabaho. Ang Department of Justice, sila Secretary Remulla ang mangunguna, as we know naman, pagdating sa prosecution para mahabol yung mga dapat managot. Pero yung pagtulong naman sa mga naging biktima, naatasan na yung DSWD will take the lead. Kasama namin doon sa grupo na yan, sa interagency na nangyari noong Monday, Department of Education, Department of Health, Department of Housing, PSA, DNR, kasi nga yung lote sa DNR yon. So, parang ang naging resolution ng grupo namin, ng mga interagency na nandun is, kailangan habang sinusuri yung legal side of it, di ba? Which may take time kasi nagki-case build up. Yung immediate na government response, yung mabalik yung gobyerno, yung governance services sa loob ng community. Kasi di ba, for the longest time, naka-enclose sila eh. So ngayon, nung pumasok tayo, nakita natin na una, parang sa opinion namin, hindi mababa yung literacy level. Yun ang feeling namin. Feeling pa lang, no? Pangalawa, obviously nakita ng mga social worker namin na may kakulangan sa health interventions, mataas ang malnutrition. Pangatlo, obviously meron tayong mga psychosocial issues na kailangan harapin. Kasi nga, meron kami mga natuklasan tulad na nalathala na may mga nagko-cohabitate na mga minors, tapos meron ring minors na nakakohabitate sa mga adult. At pag kinausap mo sila, sabi ng mga social worker namin, parang wala sa kanila, parang kontento sila. Wala silang nakikitang problema yung mga membro. Walang mali. Walang mali sa pananaw nila. So, kasi pumasok ng numerous times yung mga social worker namin to do the profiling eh. Parang sa kanila walang mali, normal, and that's the state of, parang sa kanila yan ang mundo. So kaya nga napagkasunduan namin, sabi ko nga kay Secretary Remulla, uunahin ng DSWD at ng mga ibang human development agencies, ibalik muna ang governance sa loob. Ano-ano yun? Healthcare, yung mga education, social welfare. Bukas, patungo ako ng Surigao, hindi sa site kasi kailangan ko tagpuin muna si Governor pati yung Mayor ng Socorro para mapag-usapan namin, dahil alam naman natin pag gagalaw ang national agency, mas magiging mabilis
kapag yung local government ay kasama natin. So bukas ipa-plot out na natin kung paano i-roll out itong mga returning of basic government services sa loob ng compound. Ang nakikita nga namin doon, na pag-usapan namin ng mga ahensya ng Lunes, we'll go in as on a baseline, mag-conduct ang DepEd ng literacy profiling, ang DOH magko-conduct ng mga basic na mga timbangan, di ba, measure the height, yung mga social worker namin to look at deeper yung psycho analysis ng mga tao, yung psychosocial na angle. May mga kausap din kami mga child specialist experts. Kailangan natin kasi holistic yung approach eh. Pero alam natin na habang nangyayari to, biktimas na sila to begin with, at kailangan mabalik muna yung basic government services while we tackle the legal side. Kasi alam naman natin, mas masalimuot yung legal side eh. At ang DOJ naman ang namumuno doon. Okay. Good afternoon, Secretary. Lahat po ng klase ng ayuda ng DSWD ay nakakuha po ng exemption from the Lahat? government except the AICS Yes, from but- October 20 to 30. Ano po yung pwedeng gawin ng agency since kung may mga ilangan po Kailangan mabasahin natin in whole yung konteksto ng exemption. Yung program ng AIX is suspended pero nakalagay doon in our performance of our duties, yung pag-extend ng financial assistance sa mga nangangailangan, tuloy siya. So yung programa ang suspended pero yung akto namin ng pagtulong hindi suspended. It's exempted. So kung may nangangailangan ng medical, burial, at iba pang mga regular na financial assistance, itutuloy natin yun. It's the program itself that is not allowed, but the actual conduct, pag may nangangailangan, based sa assessment ng social worker, kailangan matuloy yun. Lalo na pagdating pa sa disaster response, kasi alam natin, bare months ngayon at ito yung panahon na may mga bagyo sa Vismin. So if we read the whole context nun, meron siyang parang paglilinaw. Bagaman suspended ang AIX, may yung pag-extend ng tulong pinansyal sa mga nangangailangan ng mga mamamayan dahil trabaho yan ng DSWD, tuloy yun. One question lang, sir. Yung halos malaking part po ng confidential fund na inalis sa ibang agency ay nailaan po sa DSWD. Ganun ba yun? Hindi ko alam. Nabasa ko rin po. Saan po kaya particular na program? Madam, I cannot comment on something that I do not know. Yan, first time ko naririnig sa inyo. Round 1, A2C, tapos si Jervis, then si Ma'am Sheila, tapos si Dempsey. Salinas from Sir, yung ating food stamp program kanina is nagpapatuloy yung pilot testing and until 3,000 daw ito by next year tapos July na mag-uumpisa yung 300,000 na additional. Bakit sir ganito kabagal? At the same time yung iba naiinap bakit hindi pa sila makasali po dito? Paano po ba sir ginagawa po natin yung evaluation ng mga isasama po dito sa listahan? Una sa lahat, yung term na mabagal, medyo unfair yun. Kung matatandaan yung lahat from day one, sinabi namin, ang rollout ng pilot really is the October all the way to summer of next year. Kung babalikan nyo, and you can fact check me on this, lahat ng press statement namin, sinabi namin 6 na buwan ang pilot testing. At pangalawa, I think pag sinabi na mabagal, na ma-offend yung development partners natin. Ang nagpapatakbo ng pilot testing ay ang Asian Development Bank at ang World Food Program. So yung buong grant na binigay nila is nasa hawak nila yon. Pangatlo, this is a grant. Walang pera ng local government ng national ng Pilipinas ang ginamit kung hindi pera to na mula sa donor agencies. At syempre meron silang paraan ng pagproseso ng kanilang sariling pondo. Gustuhin man namin at araw-arawin man natin sila follow up, may proseso ang Asian Development Bank pagdating sa pag-process ng kanilang mga technical assistance grants. Pero from day one, very transparent tayo. Hindi ko sure kung bakit nakuha yung word na mabagal. I think that's a bit unfair. Kasi yung mga kasama dito sa kwarto, from day one, sinabi ko na rin talaga yon. That the program is in pilot run and it's commencing ng October all the way to summer of next year. 3,000 yon. And hindi 3,000 next year. We also have to get the data correct. Nung sinabi namin sa pilot test, pagka-scaled up na ng pilot test this year, 3,000 na kaagad yon. Also, we have to look at the details again of what we've been saying from day one. Kasi the devil are in the details.
nasabi rin namin sa inyo na hindi ho tayo kumukuha ng application, but rather tayo ang nag-identify ng food poor families. 1 million yan na Pilipinong pamilya na hindi kumikita ng mahigit sa 8,000 kada buwan at gagamitin natin yung pinakamababang per capita income sa listahan ng 3. So parang medyo yung tanong is a bit off in the sense na maaga pa lang sinabi na namin lahat ng detalye. We might have to revisit our notes. Yes, sir. So, sir, may list na ba tayo by next beneficiaries natin? Listahan ng 3, and the list has always been there. Pinaliwanag na rin namin yan sa A to Z. Ilang times na rin ako ata na-imbita ng mga sister, mga programs niyo. Tinanong na nila ako dyan, and ang paliwanag na namin, kukunin natin yung bottom 1 million na based on per capita na listahan ng 3. So yung listahan ng 3, ready naman yun, and yung bottom 1 million, ready yun. So inaantay na lang talaga natin dumating yung pera at i-roll out. Pero we're still in the same timetable na in-announce namin from day 1. Hi, Sec. The Palace recently issued Executive Order 44 establishing the Walang Gutom program as one of their flagship programs. How will this Executive Order help the food stamp Well, program? una nagpapasalamat kami sa ating Pangulo sa pag-issue nitong executive order na to. Dahil whole of government approach to, hindi lang DSWD yung component ng program. Meron tayong work component through DOLE and TESDA. Meron tayong nutrition component through FMRI. So importante na pag may executive order, yun ang hudyat na lahat ng ehensya talagang kung tumutulong na sila ngayon, mas fast track pa yung working together. Kasi alam naman natin, pag if it cuts across multiple departments, medyo mas masalimuot yung coordination. So with the executive order, mas mapapabilis yung coordination among the different agencies working together. Ma'am Sheila. Sir, elaboration lang dun sa psychosocial analysis ng mga bata. Kasi yung na-mention niyo yung parang na-normalize yung cohabitation. Ano yung mga ibang mental health concerns na na-observe? Hindi pa namin kasi di ba, ang first round ng pagpunta namin doon is the basic profiling. Ilan yung laman ng isang pamilya, ilan ba sila. So kaya alam na natin yun yung bilang ng mga bata sa loob. Now, number 2, we really have to dig deeper. Ako, hindi ako eksperto, pero we're working with child psychology experts and family psychology experts to figure out kung ano yung mga underlying issues. Alam naman natin na kapag napabilang ka sa ganitong klaseng grupo, hindi to ora mismo na bukas pwede mapali ka agad yung bond. So talagang this will take some time, but we're working with the necessary psychology experts. Kasi ang biktima dito, hindi lang yung bata. Kung titignan natin, ang biktima dito yung pamilya mismo. May mga parents doon, ang pag-iisip nila, normal itong nangyari sa kanilang mga anak, which is mali di ba? Sa atin mali, pero sa kanila hindi. So, kung sa isang angulo titignan natin, the entire family there is the victim. Kasi yung family unit, nag-iba yung pag-iisip kung dating sa morals, kung alin ang tama at alin ang mali. So, matuturing din natin na biktima mismo yung mga magulang na gano'n na yung pag-iisip nila. Pero sir, of cancer, ano yung immediate intervention na nakikita pwede? Like sa mga disaster kasi, mga arts classes. Yes, yun yung mga gagamitin nating tool. But that's why nabanggit ko kanina, magkakaroon ulit tayo ng mas malaliman na baselining. Importante kasi napag-usapan namin ng DepEd, ma-figure out rin natin yung mga bata, naka-alternative learning sila or nagbo-module sila, pero nakakabasa pa talaga. So they will run their field, DepEd will help us run their field ERE kung tawagin, tsaka yung may isa pa silang tool to assess the literacy levels ng mga bata. Pangalawa, yung DOH na nakiusap kami na sasama sa amin para naman makita natin yung timbang, yung height. Kasi visually, mukhang may malnourished yung mga bata. Pero importante talaga that we get to the deeper side of it. Nakakuha ba ito ng mga bakuna? At yun nga, pangatlo, yung mga social worker namin will have to go in and really debrief. But we're talking about a population of 3,000 individuals, of which close to 1,000 ang mga bata. So talagang malaki yung catchment area natin, and that's why we have to tread carefully also. Nakita nyo naman sa news reports, di ba, na minsan sila mismo pa ang dumidepensa doon sa kanilang mga leader. So we have to really get deeper than what it is, at dyan papasok yung mga child experts natin. Sir, may data, ilan na yung nag-undergo ng psychosocial counseling? Well, nag-basic profiling lang kami. Once pa lang naman pumasok yung team namin, no? Second time was this weekend with the Senator Bato. But tomorrow nga, I have to go to Surigao to talk to the local government unit para ma-organize na yung pagpasok and baselining. Meron kasi tayong tinitignan rin ang angulo na nandun pa yung mga iba nilang mga elders, quote-unquote. So, importante na ma-deal with rin ng Department of Justice yung angulo na yun.
Kasi kung mga follow-up ko lang, parang nakita ko sa isang news report, parang kino-coach kasi ng mga elders, di ba? Yung, I don't know how you want to call them, yung mga church leaders, yung mga respondent. So, nung nagpunta rin yung ating mga social worker, may kasama silang sinusundan rin sila ng mga personnel ng bayanihan. So, hindi rin makakilos ng malaya. In fact, free access. Pero syempre gusto mo pag nag-evaluate ka ng isang kliyente, wala kang free for all. Ibig sabihin, no holds bar, walang nakabantay sa'yo. Sir, follow-up lang po doon, sir, din sa foro, yung sa mga bata po doon. And then sabi niyo parang normal na sa kanila yung nangyayari doon. And parang wala silang nakikitang mali sa ginagawa. Hindi lang yung bata, pati yung mga magulang nila. Yes. Particularly, sir, sa mga bata, kasi based sa Senate investigation, meron doon nangyayari mga child marriages. Meron talaga, as we explained, we figured out, we saw a couple of cases kung saan dalawang minor nagko-cohabitate. Meron yung isang minor at adult. Meron both ways, merong lalaki yung minor, tapos lalaki yung minor, adult yung babae. Meron ding baliktad, adult yung lalaki, minor yung babae. So, meron doon, just to give you an idea, yung minor na male and adult na female, we found 3 of such cohabitation. Tatlong pares. Tapos meron rin yung minor yung female at adult yung male, 16. 1-6. Tapos meron kami nakakita doon na dalawa, parehas minor, dalawa na couple. So these were the initial reports to us. Ang total na concern namin doon is 21 couples all in all. On top of that, meron kami mga na-interview na 23 years old lang ata siya, 3 na yung anak niya. So you can imagine kung 3 anak niya, anong taon siya nagkaroon ng anak, di ba, na nanganak nung una. We did run the average age ng mga nanay sa loob. It's at around 40. Pero kasi may mga matatandang individual sa loob. So this is just a top-line data. Then the average age of parents inside is at 42. So off the bat, pag tingnan mo, parang normal na normal. But it could be slanted because may mga matatandang individual rin sa loob na may pamilya. Sir, paano yun? Ano yung magiging intervention when it comes to that? I mean, in that particular case, since the child marriages, I mean, kasi... We have to really rely, dito kami sasanggal sa expertise ng aming mga child psychologists, pati mga child welfare consultants namin. Kasi hindi to pangkaraniwan, iba na namang ang yuto ng pang-aabuso sa mga kabataan at iba rin yung intervention na kailangan. Kasi nga parang may tabing sila sa mata, parang may blinder sila at sa opinion nila walang maling nangyayari. In fact, sabi nga ng mga social worker namin nung pumasok sila doon, parang may general sense of contentment. Parang kontento na nga yung nakatira sa loob na kahit hindi wala silang basic health services, ganun yung pamumuhay nila. Parang masaya, normal sa kanila. Wala silang disgusto, parang ano sa kanila, parang ito na pala yun. Ganun lang yung dating. Sa kanila yun, sir. Parang paradise. I cannot use the word paradise, pero walang general discontent or anger, walang ganun eh. Walang parang normal, parang sa mata nila ito ang normal na mundo. Na-brainwash, sir? Brainwash, but I have to be careful with my terms because there are psychology accepted terms at antayin natin yung debriefing ng mga case workers namin pagdating doon. Meron na rin kami mga kinakausap na marami kasing consultant ng departamento katulad ni Professor Bernie Madrid. So we're going to sit down with her kasi ibang handling to. Hindi ito yung pangkaraniwan na diba kasi normally, sa experience namin dito, pag yung isang bata naabuso, siya mismo alam niya nasaktan siya eh. Doon, sa initial, parang sa mata niya, hindi naman siya nasasaktan. At sa mga magulang niya, kaysa magalit, yung mga magulang niya, parang resigned to the fact na ganito talaga yon. So even, tignan rin natin yung angulo na yung mismong pamilya, yung mga magulang, naging biktima rin dahil parang may tabing rin yung kanilang mga mata na normal itong mga nangyayari nito. So, I will assure you that we will make sure that all the interventions necessary will take place. Pero ang initial nga namin nga is, 1, work with the local government unit to bring back governance. Healthcare, social welfare, social protection, pangatlo, edukasyon. So bukas nandun ako to discuss with the governor how to roll it out. Basta sir, kasi apparently Summer's calling the Socorro Bayan din as a call. Kumbaga punto. How about you, sir? Would you call it a call? I would say it is, personally. That is my personal opinion. And that is shared by our staffers on the ground who went inside. Kasi
kung kaya nilang gawing tama ang isang mali at yung mga nasa loob wala namang complaint, then that means short of tama rin term na brainwash sila or merong tabing yung mga mata nila na normal to, we're contented, ganito talaga ang mundo, which hindi talaga dapat. Kaya going back, bakit naisip namin, bakit ito yung track na kinuha ng interagency muna? We have to show them that there is a better life out there. We have to show them that children can learn how to read. We can show them that pagdating ng healthcare, merong health interventions, may livelihood interventions. We're going to partner not just with child experts. Meron tayong mga development partners like GK who are strong in community mobilization, but at the same time, meron silang values formation. This will take some time. Aminado kami na hindi ito kayang baliin ng ganun-ganun lamang. Tulad nila sabi ko, I saw one of the news reports na nag-rally pa sila in support of their leaders. And hanggang ngayon, nakita niyo naman nung pumunta si Senator Bato, sabi ni Senator Bato, parang scripted. Parang parang robotic yung sagot nila. So we really have to get to the bottom of it. But habang ginagalaw natin itong angulo na to, babalik ako, the basic governance has to come in. Sir, good afternoon, Val Gonzales po, DZRH. Nabanggit ho na nahuni nyo yung ilang nakita ninyo na sabi nga nila abnormal doon sa lugar pero sa kanila normal lang. Pakibigyan nga ho ninyo kami ng isang instances na sa atin na hindi natin matanggap hindi matanggap natin na sa kanila'y natatanggap kung ang pag-uusapan na yung cohabitation. Kasi may mga minors na parang inaasawa na lang. Sorry sa salita. Yun talaga, sa atin hindi naman normal na dalawang minor de edad, papayagan mo na mag-asawa ng gano'n-gano'n lang. Or more so, yung isang batang babae, ipapakasal mo o magko-cohabitate sa isang adult na lalaki at yung magulang normal lang. Kasi doon yung mga magulang Andun sila at hindi sila nag-aalsa, hindi sila, di ba, sa normal na situation sa DSWD, kaso ka agad yan at yung magulang ang nangunguna sa pagkaso or yung mga kamag-anak ang nangunguna sa pagkaso at pag-complain. Pero dito parang sa kanila, okay lang. Which, sa atin sa labas ng compound na yun, mali talaga yun. Gaano ho kabata yung sinasabi ninyong bata? We'll get you may profile, si Asek Romel will get you the details. Pero definitely, minor. Ito na lang, meron, kung di ako nagkakamali, isang report sa'yo, may isa doon na 23-year-old pero 3 yung anak niya. So, kung i-compute mo, nagkaanak siya nung mid-teens niya. Di ba? Hindi naman normal. Baka sabihin nyo, oo, nangyayari yun at hindi lang doon. Pero yung prevalence niya, right under the nose of their parents in the church, supposedly, normal na normal sa kanila yun. So yun, those are red flags for us. So may sexual abuse yung nangyayari doon sa loob? Definitely, first of all, when yung bata ipakasal mo, that's already child abuse, sexual abuse, and that's against every single principle of humanity. Last na lang, Sek, paano ho natin matitiyak yung sustainability ng government services na inumpisan ninyo, considering itong kasong ito nasa Senate investigation pa lang. Hindi pa ibig sabihin makukulong yung kung sino man ang dapat makulong. Meron kayong mga kasama na nagko-cover ng DOJ, baka dapat itanong natin sa kanila. Kasi DOJ ang nagli-lead sa prosecution, pero alam ko on their game sila at sa madaling panahon sa intindi ko, kumikilos na sila o kumilos na. Mas maganda na ipaubaya ko sa mga sa DOJ yung pagsagot sa tanong na yan. But ang assurance sa amin is they will deal with yung mga taong dapat managot immediately. So yun, tama ka doon kasi paano kami kikilos habang nandun pa sila sa loob, yung mga ibang leader. So DOJ assured us that they will handle that and naniniwala ako na sa mabilis na panahon magagawa ng DOJ. Pero tama ka doon sa sustainability. Kaya kailangan ko pumunta bukas para makipag-usap sa gobernador at sa kanilang mayor. Kasi alam naman natin, ako naging mayor ako. Pag gugustuhin ng mayor, kakayanin. Kasi araw-araw siya nandun So, maaari ang report sa akin nga, si mayor gusto-gusto na, pero dahil limitado ang kanyang resources. This is a 5th class municipality, if I'm not mistaken. Kulang na siya sa resources. Ang assure namin kay governor at sa mayor, yung resources ng pamalang nasyonal nandyan,
tulungan lang nila tayo immobilize on the ground para may sustainability. Last, kaya rin kami nakakalabas-pasok na, kaya nabuksan din yung gate dahil may full police detail na nandun, and nung nag-meeting kami, DILG assured us also na kung i-conduct natin itong baselining na tawag namin, yung interagency baselining, kung nakakabasa ba yung mga bata, may mga bakuna ba yung mga bata, nandun pa rin yung kanilang presensya, yung police force. So, alam ko baka sabihin mo gano'ng katagal, for as long as it takes. Thank you, sir. Sir, si Sir Felix, then Sa Socorro pa rin. Kasi yung Pakbarma, yung kontrata within Socorro government, kinansila ng Hindi pa, nakasuspend lang. Suspend pa lang. So, anong maging disposition ni Pedro na yung madi-displace ng mga... Mas maganda siguro kausapin natin ang DNR tungkol dyan. Kasama namin sila doon sa interagency, pero syempre wala ako sa katungkulan para sumagot on their behalf. At syempre, kaya nga kami nagkaroon ng interagency technical working group para itong mga angulo na ito matignan natin. Ayaw rin naman natin na nadi-displace ang 3,000 individual or 900 families ng walang plano. Sa gobyerno na to, sa pamahalaan na to, importante lagi ang bawat buhay. Lagi nga namin sinasabi, bawat buhay mahalaga. So, kahit na napabilang man sila sa kulto na to, importante pa rin pangalagaan ng kanilang karapatan, the right to education, healthcare, basic housing. So, hindi naman magiging abrupt ang DNR sa pagkilos. Basta sabi nga sa akin ng DNR nung isang araw, ni Yusek Mark, I just forgot his last name, ni Yusek Mark, sabi niya, Secretary, kami sa DNR, bagamat gagawin namin ang mga legal na hakbang, mananalig kami na gagawin nyo naman yung pagbalik ng governance or basic delivery of services. They'll give us the room, so to speak. Your other topic, electricity lifeline subsidy, subject for implementation for this January 2024. Nag-implement na tayo, pero in-extend lang para mas marami pang beneficiaryo ang sumali. Kasi mula yan ginawa nung Augusto, kung di ako nagkakamali, mababa yung uptake kahit na anong kulit namin sa ating mga 40s beneficiaries, medyo hindi nila mag-grasp yung benepisyo para sa kanila. So ang ginawa ng DOE at ng DSWD, in-extend yung period para ma-roll out at mas marami pang maging bahagi itong programa na ito. So, yung pong last dun sa committee hearing dun sa Congress, lumilitaw na halos 45,000 lang yung turnout ng... Maliit yun, correct. Pero hindi tayo nagkulang sa pag-info campaign, narinig nyo na sa mga radyo, na sa mga family development sessions ng 40s. Minsan kasi talaga pag hindi na iintindihan yung direct na benepisyo, mas mabagal yung pagsali. Alam nyo, sadly meron tayong konsepto sa mga kliyente namin na ang benepisyo laging in the form of financial assistance. Pero hindi nila ma-equate na ito, kahit hindi mo nakukuha kaagad yung financial assistance, in the long run, yung mababang electricity bill, o wala kang mabayaran na electricity bill, ayuda pa rin to. Ibang anyo lamang. Secretary, balik lang ko dun sa Socorro. No? Napag-uusapan yung klase ng pag-iisip na yung ba naging normal. Gaano kalaki na hamon or challenge sa inyo yung may balik natin sila dun sa tamang direction, paanong pag-iisip natin, at ito ba yung unang pagkakataon na ganito kalaking scale ang kakaharapin ng DSWD para magsagawa ng psychosocial intervention para dun sa mga naroroon sa... On my side, sa time ko dito sa DSWD, ito na yung isa sa pinakamalaki na komunidad ng mga biktima na pinag-uusapan natin. Kasi tulad ng sinabi ko, kung tuturin, lahat sila doon biktima eh. One way or another. Yes, you may see na adults naman yung iba, pero can you imagine, halimbawa, yung may mga panawagan, nasa lamesa pa rin yun na option. Yung kunin namin yung mga batang naabuso. Okay, let's say for argument purposes. For argument purposes, I don't want to cause any alarm. Halimbawa, kunin natin yung mga minors na nag-asawa. Hindi nila naiintindihan bakit sila kinukuha. To the same degree, yung pamilya nila hindi naiintindihan ba't kinuha naman yung mga anak nila. Kasi sabi ko nga, sa pag-iisip nila, walang mali. So, kaya lagi namin sinasabi na ang biktima dito, yung lahat sila na nandun sa loob ng komunidad eh. Lahat sila doon naging biktima eh. So, pag tinitignan namin itong problema na ito, tinitignan namin yung whole family unit. After all, ang DSWD also talks about the family.
hindi lang yung bata, kundi yung buong unit na yung nanay, yung tatay, yung senior dun sa pamilya na yun. Kailangan mabali natin yun eh. So kung tanong mo sa akin, ito ba isa sa pinakamalaki? Yes. Mukha ba itong magiging mahaba? Yes. Kasi hindi naman ito nangyari rin overnight. So to reverse a mindset will take time. Kaya nga sasandal kami sa expertise ng mga child site experts natin, pati na rin ang mga partners natin. Katulad nga kanina, binanggit ko, yung private sector partner natin, yung GK. Alam naman natin yung Gawad Kalinga. Nationwide, may volunteers yan. At hindi lang sila nagtatayo ng bahay at ng infrastruktura, kasama yung values formation eh. And we spoke to them about it, and sabi nga nila, first time rin sila makaka-encounter ng pag-deal with sa isang community na kulto, but sa kanila, sabi nga nila, they're up to the challenge kasi values formation is about nation building eh. Para maging produktibo ulit tong mga mamamayan na to, kailangan mapahali natin yung pag-iisip nila na normal na walang health facility, normal yung mga bata, ganun ang trato. And we really need to break that mindset, not just of the child, but also of the entire community. So it will really take time, pero ako kasi naniniwala ako na naniniwala ako na working with the local government unit, things will get faster. Binuulan namin yung arsenal namin ng ang intervention para bukas pagpunta ko doon, pag tinanong nila ako ni Gov at ng kanyang mayor kung ano ba ang itutulong, dala-dala ko na. Tapos ang next na tatanong naman nila, sigurado ko is, ano naman ang magagawa nila? Ang gagawin namin doon, will they have to use their political capital? Sa isang lugar, kinikilala lagi ang mayor at ang gobernador. So pag ginamit natin yung political capital nila, talagay ko makakatulong na matagal man, pero we'll get some progress. Doon sa pinabanggit nyo, Secretary, meron na tayong sapat na mga experts na aalalay at magsasagawa. Maraming consultant eh. Like for instance, UNICEF is a partner agency ng DSWD. Meron silang sarili mga consultant na pwede nilang ipahiram sa atin. Yung sarili nating in-house ng mga child psychology experts who over the years have worked on children issues. Meron nga tayong mga consultants like sila Professor Bernie Madrid. And I'm sure when I meet her, she will also be ready to show us, point us to the direction kung saan pa kami makakahanap ng mga tutulong sa atin. Last na lang po talaga sa akin. Sige lang. Okay. Tatanong na ako sa ibang issue. Pamilyar ba kayo dun sa nahising? Isa sa mga pinabanggit nila, walang silang pera, yung pamilya. May tutulong po ba this time? All the time, yung programa natin tawag, bagamat masususpend siya during that period ng campaign, no, yung AICS. When an individual, kanina umaga tinanong nga ako sa radyo ganun, yung assistance to individuals in crisis situation, ano yan eh, it's for everybody. Hindi ibig sabihin na mahirap ka lang tsaka pwede mag-access doon. Kasi kaya in crisis situation, ibig sabihin yung individual, maaaring may kaya ka ngayon, biglang nagkaroon ng kamatayan, sakit, or COVID-like lockdown, suddenly nangangailangan ka na sa krisis ka, ma-extend yun para sa'yo. So, our social workers are already being deployed right now to look for the family para masigurado natin na mabigyan rin sila ng tulong pinansyal. Follow-up lang sa Socorro. Sir, nung nakaraan po, nagsabi si Secretary Lysaga ng DNR, nahihingi daw po ang tulong nyo na DSWD para po sa paglilipat dun sa mga Socorro members. Meron na po bang coordination with the DNR o DSWD? Yung DNR, kasama namin siya doon sa interagency meeting. As early as last Monday, kasama pa rin namin sila. Yung paglilipat kasi na word ay it might cause panic. Huwag muna natin gamitin yung salitang yon kasi we're talking about 3,000 individuals here. Ayaw natin na may ma-displace. Kaya sabi ng DNR sa amin, pinag-aaralan nila yung legalities ng mekanismo, yung doon sa lupa. Pero binibigyan nila ng sapat na spasyo ang DSWD and the other development agencies to be able to move and help the victims, all of them. So, wag muna natin simulan yan kasi baka pag nasalin ng ibang translation sa lugar nila, baka lalong tumigas at sabihin nila, i-evict tayo dito. Wala namang ganong usapan. Ang naging usapan namin ng DNR, bibigyan nila kami ng sapat na spasyo para makatulong doon sa mga naging biktima. Secretary, may isa pa na issue. Can you give us an update regarding doon sa pakiusap ni Presidente sa 33 mga congressional representatives from National Capital Region na mamigay ng libreng bigas
sabi ng House leadership, nakipag-coordinate sila sa inyo on how to distribute Yes. the free rice for the poorest of the poor in every congressional district. Yes. So can you give us the update? What, Okay, ano na update? una sa lahat, dahil sa upcoming barangay elections, this program in particular, hindi natin nahingan ng exemption. Kasi makailan lang to di ba? Pero, hindi ibig sabihin na hindi tayo tumigil na. Sa katunayan, right after the lifting of the ban, the election ban, magsisimula na to. Patuloy ang pakipag-ugnayan natin sa House of Representatives kasi yung mga congressional districts, tinutulungan nila tayo mag-identify ng mga most vulnerable sa kanilang lugar. Ito kabahagi dito yung mga PWD, solo parents, senior citizen. So yung mga congressional offices, dahil parang ano yan as once part of that 33, ano yan lalapitan ka talaga ng mga nangangailangan. So meron silang maitutulong sa amin na paghubog ng listahan. Number two, syempre ang mekanismo ulit na gagamitin natin dyan, yung assistance to individuals in crisis situation. Para yun maging modality kung saan makakatanggap sila ng, kasi sa AIX, merong food assistance na tawagin. So yung food assistance modality doon ang gagamitin para sila naman ay maka-access ng murang bigas. Last na lang. Can you give us an update also regarding your program, yung pag-abot? Tuloy-tuloy yun. Actually, we've already spread across 17 Metro Manila cities. Full scale na siya. Yung we've deployed close to 60 individuals, multiple teams yan, spread across all the cities. Wala lang data but we can give you the data ng ilan na yung na-reach out natin na mga kliyente. Pero that's a scaled up program already. Buong Metro Manila na ang covered dyan. Any more questions? Meron pa po ba? Wala na. Thank you. Thank you. Thank you. Sir, thank you. Media friends, thank you. And next Thursday, pwede uli. Ano? Meron pa? Yes, kay maraming salamat Secretary. Nasa sa mga kaibigan po natin sa media. Ayon po sa isang survey na kinanda, ang Pilipino ang isa sa mga pinaka-active users ng social media. Kaya namin dito sa DSWD, we take advantage of the available widely used social media platforms to reach the stakeholder and broader audience. Now, to officially launch the DSWD Viber channel, we will call on our Secretary Lex Gatchalian. Ayun pala. So, we're going to, tulad na sinabi nila, lahat ng media outlets to communicate gagamitin natin. So, alam naman natin ang mga group chats through Viber is something that people also use. So, sana matulungan nyo kami i-promote to para, again, another way of combating disinformation so that yung tamang informasyon lang nakakarating sa ating mga kababayan. Maraming salamat. Maraming salamat, Secretary. At salamat po ng mga kaibigan po natin sa media. I-open po tayo every Thursday po. Starting po next week. So, kita-kita po tayo. Thank you.